Makakausap po muna natin ang kinatawan ng Tingog Party List, si Representative Jude Asidre. Magandang araw po and thank you so much for joining us, Representative Asidre, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir. Po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa mga nakikinig sa ating ngayong oras. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. So far, kamusta ho ito? And so far, ano po mga prioridad ho natin after ho nung State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, sir? Tayo po'y masaya na kasama po sa naging prioridad na identify ng ating Pangulo, no, yung patuloy na investment natin sa education, especially dun sa inclusive education na na-mention po ng Pangulo, dun sa ating mga ah, accomplishments na nagawa sa higher education kung saan mas marami na sa ating mga state universities and colleges ang nakakasama na po sa world rankings. I think this is indicative of the attention that the president is giving to the education sector. Kami naman po bilang chairperson ng higher and technical education ay tuloy-tuloy po ang ating pagsulong po ng mga reforma na nasimulan na ng EDCOM 2 at inaasahan ho natin, especially na ang sunod na gagawin ng Kongreso ay magbalangkas po ng national budget na yung nasimulan po natin na magbibigay ng atensyon at ang pinakamataas na alokasyon sa edukasyon ay patuloy po din po sa ngayong taon. Mm. And as of now, sir, wala pong pagbabago dun sa policy direction ng House of Representatives under kay Speaker D. So far naman tuloy-tuloy naman ang marching orders naman ng ating buting speaker is ibigay ang suporta sa ating presidente sa kanyang legislative agenda. Kung narinig niyo siguro nung nakaraang dalawang araw isa sa mga panukalang batas na final po ni Speaker Boji D at ni Majority Leader Sandro Marcos yung papababa po nung threshold nung tax payment, no, Mm, mm. hanggang 350,000 para may exemption po sa income tax. So I think we are all working towards the same direction na making sure na mas magiging maayos ang buhay at mas maging maginhawa ang buhay, lalong-lalo na ng ating mga kababayang middle class. I think that was very well explained by the President in his State of the Nation address, and all the other measures, especially yung mga tungkol sa kuryente, sa pang-araw-araw na gastusin ng ordinaryong pamilyang Pilipino, magiging prioridad din po ng mababang kapulungan. Mm. I'm concerned doon sa support ng House of Representatives, mga members ng House of Representatives kay Speaker D, kasi doon ho sa naunang part ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ay una niyang pinunto na nasa punto na tayo na malapit na makasuhan ng patong-patong na kaso si former Speaker. Although wala siyang pinangalanan, well, maraming nag-assume na ito'y si Representative Mhm. Romualdez. So sa ngayon, after ng pronouncement na yan ni Pangulong Marcos, wala bang somehow mga House members na nagbawi ng suporta kay Speaker D, sir? Wala naman ako narinig. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo mismo, sinabi din niya na hayaan natin na ang gulong ng hustisya, no, yung proseso ng mga naatasang mga institusyon ng gobyerno ang siyang magpatuloy at ginawa na ng administrasyon ng mga paunang hakbang bilang pagsunod doon sa kanilang pangako na talagang i-address ang problema ng korupsyon sa gobyerno. Pero sa puntong ito, katulad ng sinabi ng Presidente, na ibigay na ho sa mga naatasang mga institusyon katulad ng Ombudsman at ng iba pa ang pagsasampa po ng mga kaso. At ako, paniwala ko, agree po ako sa Presidente, hayaan ho natin ang proseso at ebidensya ang siyang magsabi dito. Okay. Bombo Jai, with your follow-up kay Representative. Representative, ano naman magagawa ng House of Representatives para sa power issue na nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang fifth State of the Nation address? Kaugnay dito sa pagtanggal sa systems loss charge, pag-amyenda sa IPERA law at pagdagdag ng nuclear power sa energy mix ng Pilipinas. Well, sa totoo lang matagal na ho naging priority ng House of Representatives talaga ang pag-review ng IPIRA law, no? Hindi lang ho sa issue ng systems loss,
Hindi lang ho sa yung mga issue na minungkahi ng ating Pangulo noong nakaraang State of the Nation Address. Matagal na ho nating gusto, like for example, ang inyong lingkod po sinusulong na ang mga probinsyang merong host na geothermal energy, sana ho mabigyan ng prioridad. Matagal na ho nating sinusuportahan ang panukalan ni Congressman Mark Wangco na talagang palakasin ang paggamit ng nuclear energy sa ating bansa. So, to the House, these are not new issues. This has been long in our priority list. And with the President's mandate, no, talagang magtutuloy-tuloy lang. Lalong-lalo na yung IPIRA. Alam mo yung IPIRA, IPIRA law, hindi siya ganon ka simple. Medyo complex po ang arrangements natin ng ating power sector. Marami hong players, marami hong levels. At alam naman ho natin na ang kuryente ay isang mahalagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po talagang hindi rin ho siya mangyayari ng ganun lang kadali. Pero asahan po ng ating mga kababayan na bagamat magiging kumbaga demanding din ang process na ito, nakatuon naman ang inyong mga kinatawan sa House of Representatives na gawin ito. Kaya nga, Representative, may mga pagkontra nga dito, no, from end ng mga electric companies. Yung katanungan dito, kaya bang asikasuhin ng House of Representatives ang lahat ng mga isyong nabanggit ng Pangulo, including yung priority legislation, habang busy naman ang karamihan dito sa impeachment trial? Well, tayo naman may kanya-kanyang mga role, ano? May kanya-kanyang mga komite. There are 300 of us, meron mga kanya-kanyang prioridad. So, it's not as if the whole 300 is working on one thing at the same time, no? So, I think that's part of the leadership of Majority Leader Sandro Marcos na talagang naipapakita na pwedeng pagsabayin. Kasi pare-pareho naman 'tong mahalaga. I mean, ang ating ginagawa sa impeachment ay mahalagang proseso para talagang mapanatag ang accountability sa ating gobyerno, yung transparency, at ito po ay hindi lang tungkol sa katauhan ng ating Vice Presidente, kundi mismo sa katatagan ng ating mga institusyon. Kaya prayoridad din po 'yan ng Kongreso. Pero katulad nung mga nauna, no, naunang mga pagkakataon, talagang tuloy-tuloy naman, hindi naman natigil din. Yung krisis sa gitnang silangan atin pong inaddress habang nagpapatuloy po yung Hearings and Justice Committee. So especially right now, no, that the roles in the impeachment trial are already well defined, na nandyan na ho ang ating mga prosecutors. I don't see any reason bakit magiging mahirap sa House of Representatives na pagtuloy-tuloyin o at pagsabay-sabayin ang mga ginagawa ho natin sa impeachment man o sa pagbalangkas ng mga kinakailangang batas para sa programa po ng ating administrasyon. Thank you, Representative Bombogen. Okay, panghuli na lang ho siguro, sir, parang consolation lamang sa mga listeners, mga viewers ho natin about doon sa pagtanggal ng systems laws. Any promise apart po ng House na kaya po nating maipatupad na ito or pwede nang mangyari within the year or siguro before matapos ang 20th Congress kung meron man, sir? Well, our marching orders are clear, no? To find a solution at the soonest possible time. And definitely, we will all act with dispatch, no? Talagang gagawa natin ng paraan. We'll have to roll our sleeves. Although, I would have to say, it won't be easy. It won't be that simple. Because ang pagtanggal ho ng system loss, basically, pag-review na rin ng kabuuang energy ecosystem na meron tayo, no? So, kailangan nating hanapan sino ang magkakarga niyan, sino ang magiging responsable dyan. Pero asahan ho ng ating mga kababayan na ngayon na may signal na ho ng ating Pangulo, gagawan ho natin ang paraan at hanapan talaga, hindi lang sa systems loss, kundi katulad niya ng sinabi ko, dun pa sa iba pang mga aspeto ng IPIRA law na kailangan na ho ng pagbabago. Magandang pangako ho yan. Maraming salamat po sa inyo for joining us, Representative Joe Isidre, sir. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Mabuhay ho kayo. Ang kinatawan ng Tingog Party List, mga kabombo, si Representative Jude Asidre.